Very friendly. Siguro ito po ay kaugnayan o iniuugnayan ng ating Vice Presidente doon sa libro, no? Dahil yung librong kanyang kwento tungkol po sa magkaibigan. Sabi ni Landel Santos, yung libro ni Sara Duterte ay kinopya o ginamit. Yung mga nilalaman ng libro niya ay galing sa isang author. Kaya nung tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros kung ano ang nilalaman, malayo ang sagot. Isa po sa nakikita ko yun. Kumbaga, mga bossing is, sige, anuhin mo na yan. Kung meron tayong project, sabi siguro nung staff niya, Madam, may naisip kaming project. Libro po, ganito, ganyan. Storytelling, no? O, tingin nyo ba, okay yan? Tingin nyo ba, babango tayo sa sambayan ng Pilipino niyan? Opo, madam. O, ano yung kwento? O, ganito, ganyan. O, sige, ilathala nyo na yan. Magpagawa tayo ng halagang 10 milyon. Pero hindi na binasa o hindi niya na inalam ng maigi kung ano yung nasa sa loob. Kaya po, nung nasa hearing na mga kababayan, wala na. No? Hindi na ho alam yung isasagot. Kaya rumesback na lang ho ng pamemersonal kay Senadora Risa Ontiveros. Sabi ni Ma'am Lorelai Desener, Sara resign or impeach. Grabe ang kayabangan. Naku po. At kabastusang ginagawa, hindi deserve ng Pilipinas na magkaroon ng ganitong BP na mapagkunwari sa sarili. Bakit hindi kayo uma-agree doon sa sinasabi niyang hindi siya plastic? No? Hindi kayo sumasang-ayon doon sa sinasabi niya siya ay very friendly or very cordial at hindi plastic na tao matapos ang mainit na sagutan versus Senadora Risa Ontiveros. Sabi ni Lito Alparo, ngayong nakikinig ako ng radyo, bawal news, makakasuhan sila. Mabel Kinjo, shoutout po sa inyo. Kayo na po ang bahala, mga kababayan. Kung ano po ang masasabi nyo, comment nyo dyan sa comment section. Ang ating Vice Presidente ba ay palakaibigan at hindi plastic? O yan, no? I-comment nyo lang dyan sa comment section. Isa siyang bugok na itlog, sabi ni Shiro Kansaki. Hindi niya alam ang storya niya. Ako, yun po talaga ang yun po talaga ang pinapaniwalaan ko. Base po sa aking mga narinig, base po sa aking mga nakita doon sa hearing na yun. Napakadali pong sagutin, mga kababayan. Lalo na kung ikaw yung namili ng libro, lalo na kung talagang inalam mo kung ano yung proyekto na yun. No? Kasi papakopya yan. Halagang 10 milyon ang ipapagawa niyan. Tapos pagka tinanong sa iyo, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Nayari na. Naloko na ho, mga kababayan. Anyway, dumako ho tayo doon sa isang topic natin. Nangangati na lalamunan ko. Ito ho kasi sama-sama na yung pagod, puyat, no? Dahil nilalakihan po namin yung gym na yung maliit nating negosyo. Nilalakihan ho namin kaya talagang pag tayo ay nakapag-live, medyo late na. Pag tayo ay nakapag-live, medyo talagang mabilisan lang po ngayon sa mga panahon na ito. Ito po, mga kababayan. Yung susunod nating topic, Partido Federal ng Pilipinas kinontra ang senatorial list na inilabas ni Senator Amy Marcos. Bakit kaya? Ba't kaya ang ating Senadora Amy Marcos, Amy Marcos Duterte, pinangunahan po ang listahan ng Partido Federal? Bakit po kaya ganun ang ginawa niya? Para sirain ang diskarte ng Pangulo? Or whatever? Ako hindi ko humaintindihan talaga Nahihirapan po akong spellingin ang ating Senadora Amy Marcos, mga bossing. Minsan pakiramdam ko namamangka sa dalawang ilog, no? Iniingatan niyang masira siya doon sa mga supporter sa mga Duterte. Iniiwasan niya naman ding masira sa mga supporter ng mga Marcos. Iniiwasan niyang mawalan tayo ng gana sa kanya. Ngunit subalit po,
Mga bossing, yung mga nakikita nating ikinikilos ni Senadora Amy Marcos, mga kababayan, para pong ano, parang alam mo yung kontrang-kontra sa Pangulo o ngayon naman po pinangunahan ng senatorial list, 'no, ng Partido Federal ng Pilipinas o partido ni PBBM. Ano ginagawa niya? Pasikat? Ano ho, pasikat, gano'n? Oh. Sana inabangan niya na lang, inintay niya, mga kababayan, upang sa gano'n, tapos ano sabi ng PFP, hindi naman 'yun yung listahan, mali naman yung listahan. 'Di ho ba? Sabi ni sabi ni Mabel Quinjo, "Ayaw ko na kay Manang." Ang gulo ho, mga kababayan, nakakalito ho. Ang ating presidente pilit na nagre-reach out, dito sa kanyang kapatid. Pero ang kapatid ho, mga bossing, hindi mo maintindihan kung siya talaga yung may gustong magkasira. Silang magkapatid. Oh, dahil ho ba ito, kumbaga hindi nila gusto ang isa't isa? Si Senadora Risa Ontiveros, Senadora Amy Marcos, at ang ating First Lady. Naku, sabi tuloy ni Topakits Matias, "Wala nga akong gana diyan kay Amy Lacson. Amy Marcos." Janea Somera, shoutout sa iyo. At biruin niyo mga bossing, ano, nung sila ay nagmamautog, nandoon si Senadora Amy Marcos. Naka-smile habang naririnig natin na ang dating Pangulong Duterte, pati si Baste Duterte, nagsasalita, bangag ang ating Pangulo. Kaya ang hirap hong paniwalaan, mga kababayan, 'no, na kumbaga si Manang Amy, talagang maka-PBBM pa din. Sirang-sira na si Amy, 'di na siya mananalo sa susunod, dismayado ako sa inaasal niya. Tingin ko hindi na ho Marcos ang apelyido nito, Duterte na ho, 'no? Kaso nga po mga bossing, doon naman po sa kampo ng mga Duterte, mga kababayan, ang iniisip ho, 'no, nung mga vlogger nila, iniisip ng mga supporter nila, namamangka din talaga sa dalawang ilog si Senadora Amy Marcos. So, yung ginagawa niya ho, mga kababayan, 'no, yung ginagawa niya, tayo tinatabangan sa kanya kasi ramdam natin yung pamamangka sa dalawang ilog. Yung mga Duterte supporter, gano'n din ho ang pakiramdam. So ngayon, mga kababayan, siya din ang talo dito. Kailangan meron siyang tindigan na diyan. Alam niya naman na ang dalawang partido ho, mga kababayan, talagang ang dalawang, sabihin na nating faction o sabihin na nating dalawang side, hindi puwede. Hindi puwedeng maging dalawang side na